Balik eskwela na ngayong Lunes, June 8, ang nasa 60,000 na mga estudyante sa Baguio City. Kabilang dito ang grade 7 student na si Zelo. Hindi po masyado. Bakit naman hindi masyado? Kasi bitin po yung basyon. Hindi po mga hands-on activities po. Si Zelo kabilang sa higit 6,000 mga estudyante ng Baguio City National High School na siyang pinakamalaking sekundaryang paaralan sa Baguio City. Bagamat nasa 6,000 na mga estudyante, posible raw na madagdagan pa ito sa mga susunod na araw. Hamon tuloy sa pamunuan ang pagkakaroon ng sapat na silid-aralan. Nasa 136 lamang kasi ang ginagamit na classroom ngayon ng mga estudyante. Ibig sabihin, para mapagkasya ang higit 6,000 mag-aaral sa iisang classroom, nagsisiksikan ang nasa higit 50 mga estudyante. Equal distribution ng bawat sections at saka tinitignan din po natin yung mga sizes ng classroom kasi hindi magkakaiba yung sizes. May maliit, may regular size, kaya yung mga malalaking classrooms, yun po yung binibigyan natin ng medyo mas maraming number ng students na maximize na dahil nga kung tinitignan mo sa loob ng mga classrooms ay wala na actually paggalawan ng mga teachers eh. Pero kinakaya pa rin. Of course, nandun naman tayo sa public school naman tayo, kaya kung pwede ay no student should be left behind. Ayon sa DepEd, hindi lamang Baguio City ang nakakaranas ng kakulangan ng classroom. Nararamdaman din daw kasi ito sa iba pang bahagi ng rehiyon. Katunayan, nasa 1,964 ang bilang ng silid-aralan na dapat matugunan ng pamahalaan sa rehiyon. Kung talagang wala na kulang ang mga classrooms, then we'll of course shifting of classes. Shifting of classes meaning one session in the morning and one session in the afternoon para lahat ng bata ay makapasok. No? Yung may dissenting classroom papasukan, hindi kahit saan-saan sila nagpupunta. Or it can be hybrid blended learning. And what is that? Yung pwedeng 3 araw na physical silang magre-report, 2 online na araw. Pwede naman yun, no? Kung ano ang acceptable at ano ang pupwede. No? Samantala, nauwi naman sa matinding iyakan ang unang araw ng klase ng kindergarten pupils sa Baguio Central School. Ang ilan kasi sa kanila nakaranas ng SEPANGS o Separation Anxiety. Encourage lang po natin marami silang friends para gusto nilang pumasok. Habang ang iba umiiyak, si Aiken na isa ring kindergarten pupil, chill lang sa klase. I love my school. Ang SEPANGS hindi na bago para kay Teacher Elsie, kaya bago pa man daw sumapit ang pasukan, enrollment pa lang kinakausap na nila ang mga bata kasama ng kanilang magulang. Bigyan mo ng mga praise word, sasabihin natin na inaantay ka namin, oy, mamimiss ka namin. During the enrollment, kinakausap na namin si parent na i-ready po natin yung mga anak natin, sabihin natin, mag-i-school sila sa ganito na. So, magiging atin na pa sila. Ang balik eskwela, isa rin sa mga binabantayan ng Baguio City Police Office ngayong araw. Nasa 150 na mga uniform personnel ang kanilang dineploy sa higit 90 na mga pribado at pampublikong paaralan sa Baguio City. Pumunta nga po tayo dito sa school just to assess but on the part of the Philippine National Police, specifically Baguio City Police Office, na generally peaceful naman. And ito nga kinonform, pumunta tayo mismo dito sa school just to validate. Tiniyak naman ng Department of Education Cordillera na patuloy na magsisikap upang matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante at matugunan rin ang malaking gap sa pagkatuto ng mga ito. Angel Arquero para sa Nation on the Move.